pong palatuntunan si Sir Mortz Ortigoza para naman po makuha po natin ang kanya pong statement, lalong-lalo na sa pagtutok po nito sa laban dito po kay Manny Pacquiao at dito naman po kay Mario Barrios. Sir Mortz, magandang umaga, live na po tayo dito po sa atin pong palatuntunan si Bombo Laimi Perez po ito. Siguro pagbati na rin po muna ninyo sa mga viewers and listeners po natin. Kumusta, Sir Mortz? Good morning. Ayan. Sir Mortz, kahit maulan, kahit maulan, syempre, hangad pa rin po natin, ito pong pagtutok sa laban, ito pong pambansang kamao po natin kay Manny Pacquiao at dito naman po kay Mario Barrios. So on your part, bilang talagang batikan at talagang tumututok rin po tayo sa mga ganito pong larangan, ano po ito pong mga mahahalagang puntos na pwede po ninyong maibahagi, syempre, unang-una, sa atin po mga viewers and listeners dito po sa laban neto pong si Pacquiao at neto naman si Barrios, sir. Go ahead po. Magandang laban nito, bukod sa kikita si Pacquiao dito ng 1.1 billion pesos. At si Barrios, kahit siya yung champion ng World Boxing Conference or WBC, ay kikita lamang siya ng 142 million pesos. Kinonvert ko na yan, galing sa dolyare. Ito ang pinakamalaking kikitain daw ni Barrios, kasi ang draw dito sa laban na ito si Manny Pacquiao pa rin, kahit na more than 4 years na wala siyang laban. Last ng laban niya kay Ugas eh. So bago mag-presidential election yun, lumaban siya. At magmula noon, hindi na siya lumaban. Bumalik siya ngayon pagkatapos niyang matalo sa Mayo 22 election nung nakakalipas na nating election. Nung natalo siyang senador, bigla na siyang bumalik at masyado siya malakas sa WBC kasi kahit hindi siya naka-base sa ranking, dapat ang number one contender dapat ang lalaban kay Ugas. Pero siyempre, nakita ng organisasyon na si Pacquiao ay draw. Kasi pag lalaban si Manny Pacquiao ay marami talagang nanonood. Kaya ang laki nga ng purse niya, share niya sa pay-per-view, sa ticket, lahat-lahat aabot ng $20 million or 1.1 billion pesos. Nakita niyo naman kung gaano kalaki ang kikitain niya sa laban na ito mamaya. Okay. Okay. Sir Mortz, yung mga positive and negative side naman na nakikita po natin sa magkabilaan, lalo na, syempre, para hindi naman sabihin na, uy, bias ka kasi, syempre, Pinoy ka, kaya malamang si Pacquiao talaga. Itong, kumbaga, parang bubuhatin po natin. Pero on the side din naman, para maging patas din po, ano po yung mga nakikita naman po natin? Ano po na pwedeng maging laban din o di naman kaya positive side na ito po si Barrios and even na ito din po pambansang kamao po natin, Sir Mortz. Okay, ilagay natin sa lagay natin sa strength and weakness, strengths and weaknesses. Kung kay Mario Barrios tayo, kung sa strength ang pag-uusapan, si Mario Barrios ay 30 years old. Si Manny Pacquiao ay 46 years old. Usually, pagdating mo na ng 46 sa boxing, matanda na yan, Yes. Kasi sa ordinaryo, dito sa atin, sa Pilipinas, sa mundo, kung hindi ka boxer, bata pa yung 46. Pero pag boxer ka, matanda na yan, Pero there is an exception. May mga boxer na tinatawag nilang sui generis, yung mga special na boxer like Bernard Hopkins na naging champion sa edad niya pag sinabing naging champion, dati na silang champion, pero natalo, nakuha nila yung corona. Si Bernard Hopkins ng middleweight ay naging champion ng edad na 49 years old. Mas matanda pa kay Pacquiao. Si George Foreman na dating heavyweight, 1970s, sikat yan. May laban niya na Rumble in the Jungle sa Africa. Tinalo siya ni Muhammad Ali, So natalo siya at the age of 46. At the age of 46, yes. Like Pacquiao, na-regain niya yung championship ulit. Kaya sabi nila, paano si Pacquiao? Pangit yung laban niya nung 2021 kay Ugas, yung Cuban, pangit yung laban niya.
ang nakita ko doon, yung laban kasi na yun ni Pacquiao, hindi naman si Ugas dapat ang kalaban niya doon, kundi si Spence, yung sikat din na welterweight, ano? Ang problema lang, 2 lang laban, na-damage yung kanyang retina, yung sa kanyang mata. Kaya late replacement si Ugas. Ito namang si Pacquiao, ini-interview siya ni I forgot the isang negro na nakalaban din ni Spence. Ini-interview siya nung negro, tinanong nga siya, sabi niya, have you seen my fight against Ugas? Kasi naging decision yun eh, na ang sabi ko, dapat bago labanan ni Pacquiao si Ugas, dapat aralin niya kasi, yun, counter puncher, parang si Marquez, ano? The difference lang is that Ugas is tall and Ugas has a long reach. Pag sinabing reach, mahaba yung kanyang kamay, ano? Si parang kung sa English pa, nonchalance, parang wala siyang pakialam dun sa tanong. Kaya nung nakita natin nung naglaban sila ni Ugas, di ba talo si Pacquiao, lagi siya natatamaan. Epekto yun ng walang preparasyon doon sa kasi si Pacquiao nakatutok yung utak niya na dapat matalo niya itong champion na si Spence, malaking pera yun eh. Isa sa pinakamagaling na boxer yun sa welterweight. Eh biglang nag-withdraw kasi nga na-damage yung itim sa mata niya, yung retina niya. Kaya late replacement si Ugas. To make the long story short, natalo si Pacquiao doon. Pero ang nakita natin doon at the age of early 40s, ano, bawasan natin yung 46 ng apat. Lagay natin 42 years old si Pacquiao doon. At the age of 42, nakita mo yung laban na yun, hindi napapagod si Pacquiao. Yeah. Kaya yung basihan natin na laos na ba si Manny Pacquiao? Eh kung i-base mo sa Ugas, kaya niyang i-survive yung 12 rounds eh. Ang problema kasi diyan sa pagdating na yung boxer, pagdating na ng 7, 8 rounds, yung napapagod na. Kasi pag napapagod ka, yung reflexes mo, alam ko yan dahil yung anak ko, boksingero, minsan nag-i-sparring kami sa bahay, pag napagod ka na yung reflexes mo, sabi mo, ika-counter ko siya, kasi nandiyan na yung kanyang kanan, dapat mabablock ng guard ko, ng kaliwa ng gloves ko. Minsan hindi ayaw na sumunod yung kaliwa mo sa utak mo kasi pagod ka na eh. Pero dun sa Pacquiao, na-survive niya yung rounds. Kaya, based sa stronger point saka sa weaker points, hindi natin masabi na weak si Pacquiao based sa kanyang age, ano. At the same time, for the last 3 days, ano, sabi ko nga kay Bombo Prami, sabi ko bigyan niyo ako ng 3 araw kasi i-review ko muna yung mga previous na laban ni Barrios, ano. So I watched Tank Davis na nakalaban niya. I watched him fight Ugas. Nakalaban din ni Barrios si Ugas, ano? Tinalo niya. I watched the fight of Torman versus Ugas. Si Torman, yung matangkad na tinalo ni Pacquiao. Ano pa? I watched his fight against Maidana, yung kapatid ng Maidana na sikat sa Argentina. And the last fight with Abel Ramos. Ito lang masabi ko. Ito pwede nyo gawing excerpt nyo, no? pang news nyo. Si Barrios, effective siya pag ang kalaban niya tumatayo sa harap niya. Nakita ko yan, tinalo si Abel Ramos, tinalo niya si Maidana, si Abel Ramos, at yung isa pa. Pero nahirapan siya pag ang kalaban niya mover. Ibig sabihin nun, sideway, nagbabubble, webbing, yumuyo ko, biglang tatayo, yumuyo ko, biglang tataas, taas yoko, bubbling, webbing, sideway, right side. Yung busy na umiikot. Pag nakatayo ka sa harap niya, matatalo ka niya. At nakita ko, tinalo niya si Abel Ramos, tinalo niya si Maidana, at may isa pa doon, ano? Si Santiago, kung di ako nagkamali. Nung kalaban niya si Tank Davis, pinaka-elite yan, ano? Galing yan sa lightweight, umakyat sa welterweight, pero merong ang lakas manuntok niyan, ano? Ang problema lang, matipid sa suntok. Nung nakita ko naglaban sila, sabi ko sa lahat ng nakalaban ni Barrios, ang pinakamagandang gawing modelo para kay Manny Pacquiao, si Tank Davis. Kasi parehas sila ng height, 5'5", saka yung kamay nila, maiksi, ano?
67 lang inches. While si Barrios kasi matangkad yun eh. More than 6 feet ang height niya. At ang reach ni Barrios ay 71. Yung reach ng kanyang kamay. So, nung naglaban sila ni Tank Davis, ginaya rin ni Torman, yung kalaban ni Pacquiao dati na nagka-split decision siya. Ginaya ni Torman yan. Ang pinagkaiba ni Torman, matangkad siya, mahaba rin yung reach niya. Basta ginaya niya na busy, mover ang kalaban. Natalo ni Tank Davis at technical knockout niya si Barrios. Nanalo rin si unanimous decision si Torman. Ngayon, kung gusto mong, kung ikaw si Pacquiao at gusto mong talunin si Barrios, sa lahat nitong 5 kalaban na sinasabi ko, ang pwede niyang sunding modelo, kasi si Pacquiao, according kay Torman, tinanong siya how can you, what can you say between Pacquiao and Barrios? Kasi nakalaban ni Torman yung dalawa Anong pinagkaiba ng dalawa? Sabi ni Torman, si Manny Pacquiao daw, sabi niya nung naglaban sila, very fast, mabilis ang kamay, tapos, may video to, nakaganito, si Manny Pacquiao, biglang papasok daw ang kanyang right hook, ito yung hook, at biglang papasok yung uppercut na kaliwa, at biglang mawawala na sa harap mo, kasi si Pacquiao, para siyang tao na kinagat ng aso na may rabies, na nagka-rabies, na palundag-lundag, ang tawag nga nila dun sa English, whirling dervish, isa doon, whirling dervish, kung si Rolling Stone pa, jumping jack flash, lumulundag-lundag, nawawala siya sa harap mo Kaya sabi ni Torman, he's very fast, and then his movement, the movement of his feet, he used different angles, sabi niya, yung movement ng kanyang paa, So, minsan nandiyan siya sa'yo, minsan kabila yung position niya, bigla siya susuntok. Kaya nga, mismo si Torman, na nakalaban ni Barrios, nakalaban niya si Barrios kasi Manny Pacquiao, sabi niya, ako mismo, kahit matanda na si Pacquiao, I'm rooting that Pacquiao will win in this tussle, in this match. Kasi sa Las Vegas ngayon, ang odds is that parang pupusta ka ng 250 kay Barrios, mananalo ka lang ng 100. Tapos si Manny, yung 100 mo, dollars, mananalo ng 120. So, majority ng boxing bettors at boxing fans ay they are favoring Mario Barrios. Pero sa ibang elite na mga nag-a-analyze, they are favoring Pacquiao. Sabi nila, hindi mo pwedeng ma-shutdown si Manny Pacquiao because sabi nga nila, at sinabi ko rin kanina, doon sa Ugas, hindi siya napagod sa labanan despite na siya. Okay. Yan ang mga nasagap kong analysis, amiga, Bombo Radio. Ayan. Sir Mort, siguro from time to time, baka pwede ka na lamang po namin mabalikan for further update at makuhanan po ng karagdagan pa po ng mga information, details patungkol dito po sa laro neto po si Pacquiao at neto po si Barrios. Maraming salamat Sir Mort sa pagbabahagi, paglalaan po ng oras po ninyo. Siguro balikan ka na lamang po natin later on sa mga susunod po nating palatuntunan. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay din kayo, Bombo Radio. Yan mga kabombo, ito pong naging panayam po natin, direkta sa linya po ni Sir Mort Ortigosa.